Maiinit na balita, China, muli na namang winater cannon ang barko ng Pilipinas. South Korean President nagdeklara ng martial law. I hereby declare an emergency martial law in order to defend the free Republic of Korea. Pero kalaunan dahil sa kahilingan ng mga mambabata sa bansang ito, ay agad din itong binawi ng Pangulo. Samantala sa Syria naman ay napabalitang pinaalis na ni Putin ang mga barko nito sa bansa dahil umano sa takot na madamay ang mga ito sa pag-atake ng Syrian rebel laban sa kanilang gobyerno na sinusuportahan naman ng mga Ruso. At sa iba pang balita, Donald Trump nagbabala sa alyansa ng BRICS nations para sa paglikha ng BRICS currency na ipantatapat umano ng mga ito para sa dolyar. Ano ang buong kwento sa mga balitang ito? Iyan ang ating aalamin. Pero bago tayo magpatuloy, ay huwag mo sanang kalimutang i-like itong video. Mga piratang Chino, muli na namang umatake sa barko ng Pilipinas kung saan ayon sa ulat, ang BRP Pagbuwaya ng BIFAR ay nagsasagawa lamang ng maritime patrol sa paligid ng Scarborough Shoal nang bigla silang harangin ng mga barko ng China hanggang i-water cannon sila nito at isadsad ang gilid nito sa kanilang barko. Ganyan lamang kaiksi ang buod ng balitang ito dahil wala naman talagang ibang nangyayari dahil paulit-ulit lamang naman talaga na ginagawang punching bag ang Pilipinas ng China. Samantala, Pangulo ng South Korea nagdeklara naman ng martial law dahil umano sa paglaganap ng mga anti-state at impluensya ng North Korea sa bansang ito, mga pangkaraniwang dahilan na dinaranas ng kahit sinong bansa sa mundo. Kaya naman maraming sibilyan ang nagulat at natakot sa deklarasyong ito ng Pangulo dahil sa ilalim ng batas na ito ay ipatutupad nila ang pag-aresto sa sinumang pinaghihinalaan ng kapulisan na kalaban ng kanilang gobyerno kahit walang arrest warrant ang mga ito. Bukod pa riyan ay ipagbabawal rin ang mga protesta at strike sa bawat kumpanya at ang lahat ng media sa bansa ay kinakailangang sumailalim rin sa kontrol ng pamahalaan. Sa madaling salita ay mawawalan ng kalayaan ng mga sibilyan sa bansang ito dahil lamang sa mga problemang pangkaraniwan na dinaranas rin ng bawat bansa saan man sa mundo. Kaya naman dahil dito ay lumusob ang taong bayan sa kanilang parlamento, kabilang na ang oposisyon ng kanilang gobyerno na nagsulong ng isang panukalang bawiin ng Pangulo ang martial law na idineklara nito. At dahil nga sa pagkakaisa ng mamamayan ng South Korea, ay agad ding binawi ng Pangulo ang martial law na idineklara nito dahil malinaw naman na wala namang kaguluhan sa South Korea para gawing opsyon ng martial law. Gayong maaari naman nilang hulihin sa tamang pamamaraan ang gumagawa ng mga fake news sa bansang ito at maaari din nilang ikulong sa tamang proseso ang mga individual na lumalabag sa mga regulasyon ng bansang ito. Kaya naman dahil sa napakalaking iskandalong ito, ay hinihiling na rin ng oposisyon na bumaba siya sa pwesto dahil kung hindi umano ay i-impeach siya ng mga ito na nakakakuha naman ng malakas na suporta ng taong bayan sa bansang ito. Samantala sa ibang ulat naman ay napabalitang umatras na ang barko ng Russia sa Syria matapos makuha ng rebeldeng grupo ang Aleppo kung saan ay umuusad na umano ang mga tropa nito patungo sa Hama na malapit naman sa naval base na kinaroroonan ng mga barko ng Russia. Kaya naman ayon sa ulat, ang pag-alis ng mga barko ng Russia sa naval base na ito sa Syria ay nagpapahiwatig na natatakot itong madamay sa pag-atake ng rebeldeng grupo. Gayunpaman ay nagpadala naman ng puwersang panghimpapawid ang Russia na nagpaulan umano ng mga bomba sa syudad ng Idlib at Aleppo, mga teritoryong nasa kontrol na ng rebeldeng grupo. Gayunpaman ayon sa ulat ay halos sibilyan lamang ang naapektuhan sa pag-ataking ito ng pinagsamang puwersa ng Russia at Syria, habang ang US naman ay nagsagawa rin ng pag-atake sa mga Iranian militia sa Syria. Kaya naman nababalot ng matinding panganib ngayon ang Syria dahil sa maraming grupo ang nasasangkot sa kaguluhang ito. Sa katunayan maging ang Turkey ay tila makababanggari ng Russia sa labanang ito dahil ang ginawang pag-atake ng Russia sa Syria ay sinasabing tinamaan ng Syrian National Army na sinusuportahan ng Turkey at itinuturing na Turkish-controlled safe zone ang lugar.
Bukod pa riyan ang ilang rebeldeng grupo na sinusuportahan ng Turkey sa Syria ay kabilang din sa ilan sa mga operasyon ng mga rebeldeng grupo na nagsanib puwersa sa bansang ito na kumakalaban ngayon sa Syrian government, Iran at mga Ruso. Kaya talaga namang napakasalimuot ngayon ang kinahaharap ng grupong ito dahil sa dami ng kanilang mga kalaban ngayon sa iba't ibang dako ng mundo. Samantala sa iba pang ulat, Donald Trump nagbabala sa BRICS nation na patawan umano ng 100% taripa ang lahat ng produkto ng mga ito kung ipagpapatuloy nila ang pagbuo ng bagong currency na ipantatapat nila sa dolyar ng mga Amerikano. Subalit ayon naman kay Vladimir Putin, bagamat isinusulong umano nila ang paggamit ng mga bansa sa kani-kanilang pera para sa transaksyon sa kanilang alyansa, ay masyado pa umanong maaga para pag-usapan ang paglikha ng bagong pera. Para kasi kay Vladimir Putin ay sapat na muna umanong gumamit sila ng kani-kanilang currency sa mga kalakalan nila upang makaiwas sa paggamit ng US dollar ng Amerika, at sa ganitong paraan ay napalalakas nila ang demand para sa sarili nilang mga pera na maaaring makapagpalakas sa purchasing power nito, habang nababawasan nila ang demand sa paggamit ng US dollar ng mga Amerikano. Gayunpaman dahil ang US dollar pa rin ang nagsisilbing reserve currency sa buong mundo, ang pagbaba ng halaga nito ay nakaaapekto rin sa paghina ng purchasing power ng bawat bansa sa mundo. Halimbawa na lamang kung ang China ay may $1 trillion at biglang bumaba ang halaga nito kumpara sa ibang mga currency, ay mangangahulugang bababa rin ang halaga ng reserve currency ng bansang ito. Ibig sabihin, habang sinusubukang pabagsakin ng ilang mga bansa ang US dollar, ay para na rin nilang pinababagsak ang halaga ng kanilang dollar reserve sa sarili nitong bansa, at sa ganitong paraan ay mas magiging mahal ang pakikipagkalakalan nila sa mga bansang tumatangkilik sa US dollar ng Amerika. Kaya't mangangahulugan ito na kung sasali ang isang bansa sa alyansa ng BRICS ay kinakailangang dumepende na lamang ito sa mga bansang kasali dito, dahil kung sasali sila sa alyansang ito at patuloy na tatangkilikin ang dolyar ng mga Amerikano, ay para lamang itong isang mangmang na kumuha ng bato at ipinukpok sa sarili nitong ulo. At dahil mas maraming bansa sa mundo ang gumagamit ng dolyar para sa panlabas na kalakalan ng mga ito, ay magiging mapanganib na makiisa sa alyansang ito. Kung kaya't ang naging komento ni Putin para kay Trump ay masyado pang maaga para pag-usapan ang pagbuo ng bagong currency sa alyansang ito, dahil kung mabilis lalala ang tensyon sa usaping ito ay maaaring mas maagang mapagtanto ng mga bansa sa mundo na napakadelikadong sumugal para sumali sa alyansang ito.